Ngayon guys, pag-usapan natin itong mga leaders natin sa Senado. So, ang tanong dito, sino ba sa mga ito ang makabayan? You know, ang faithful sa kanilang sinumpaang salaysay na maglingkod sa ating bayan, maglingkod sa justice, no? So, sino ba dito sa 13? So, isa na dito no si Senator Risa. At least we know na si Senator Risa is for justice. No, nakikipaglaban siya sa mga inaapi, sa mga inaabuso, lalong-lalo na pagdating sa mga kababaihan no, sa mga kabataan and family relation. So ito guys, ito ang mga senators na kailangan nating bantayan. So alam na natin na si Robin Padilla ay ano na siya, confirm na talagang suportahan niya si Kibuloy kahit anuman ang mangyari. Si Amy Marcos, ganun din. Si Bongo, si Villar, no? Si Cynthia Villar. Ngayon, itong iba, saan kaya ang standing nila ngayon? Saan kaya sila pumapanig ngayon? Ano kaya ang sinasabi ng kanilang puso? Sila ba ay para sa taong bayan o sila ba ay para sa kriminal o para sa kanilang kaibigan? Kasi sa dami ba namang buhay na sinira ni Kibuloy, ang daming inapakan ng mga human rights. Mga rights ng mga tao, daming inabuso. Pero sabi ni Amy Marcos, kailangan daw na idaan sa due process kasi unfair daw for Kibuloy kung anong nangyayari. Grabe. Hindi ko maano yan, hindi ko ma-take, hindi ko malunok. So hindi kataka-taka na si Amy Marcos ay talagang papanig kay Kibuloy kasi sa tingin niya magkabaro sila. Di lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat. Oh, tingnan nyo guys. My God, yung pagkakaibigan nila, talagang isacrifice nila yung justice for so many Filipinos, for millions of Filipinos, para lang sa isang kaibigan na kriminal. Ganyan ang kanilang credibility, ganyan ang kanilang pagtayo sa justice natin, sa katotohanan. Iba ang version nila sa katotohanan. Kasi ang version nila sa katotohanan ay pagtakpan ang kriminal. Hindi yung pag-investigate kung ano talaga ang nangyayari. Dapat sana ganun tayo, di ba? We have to investigate what really happens instead of, make an assumption na yung kaibigan mo, regardless, ginawa niya o hindi, puproteksyonan mo because of your friendship. Tama ba yan? Grabe, itong si Bato. Grabe, nakakasuka. Pero ito guys, meron akong ipakita sa inyong itong picture dito ni Tingnan nyo kung sino ang nandito. 90s pa to guys, itong picture na to. Tingnan nyo si Bongo. Parang chamumoy. Nasa likod-likod lang. Kaya ang laki talaga ng utang nila na loob kay Kibuloy. Grabe. It's very disappointing, no? Ganyan ang kanilang loyalty sa kaibigan, hindi sa batas. Samantalang sila ay hinalal ng mga tao for justice. Pero iba yung kanilang iba ang kanilang interpretation of justice eh. Si Bongo parang na natin, expected na natin yan. Si Bongo na talagang puprotect yan kay Kibuloy, maninindigan yan kay Kibuloy. Kasi right hand yan ni Digong di ba? O si Pia Cayetano. No, I really have a different perception of her before. Pero sa nakita ko na pagdinig na walang isa sa kanila na nagpapakita maliban kay
kay Robin Padilla. Oh, si Robin, nagpapakita siya. At least, no, nagpapakita siya at honest naman siya na he will defend Kibuloy. Pero ito si ano, I'm also disappointed with Rafi Tulfo. Kasi alam nyo guys, si Rafi Tulfo ang una kong nilapitan na humingi ng tulong para imbestigahan ito because Rafi Tulfo is known to be makamasa, no? Na parang makamasa siya. So I came to him first before ako humingi ng tulong kay Senator Risa. But I was ignored by Rafi Tulfo and I didn't understand then why. No, bakit niya ako ini-ignore? Yun pala, it's because he also one of Kibuloy's protector. So yung mga ginagawa pala ni Rafi Tulfo diyan na kunyari makamasa siya, ay plastic. Oh, parang ano lang pala yan, publicity, no? Para maging popular lang siya na kunyari, yung puso niya ay para sa mga ordinary people, but hindi pala. Behind the scene, ano pala siya, maka-elite din. Ay, grabe. No, I'm so disappointed. Oh, siya ang una kong hiningian. I sent email to him. Oh, pero wala, ignore tayo. Tapos ito si Mark Villar. So, hindi natin alam kung anong standing ng mga ito as of now. But we know na lahat sila hindi nagpakita during the investigation. Ay, ilang messages ang sinend ko kay Rafi Tulfo, wala din tayo. So ngayon, nakikita natin na during the investigation hindi siya nagpapakita. So that just means no na yung mga niya, mga ginagawa niya sa kanyang program, no, publicity lang 'yan. Wala yan, hindi yan genuine publicity. Para lang pansarili lang din niya. Para makilala siya na kunyari, ganon siya, may puso, may malasakit. But in reality, wala pala. Kung saan siya may pakinabang, doon siya. Wala kasi siyang pakinabang sa atin eh. Wala naman tayong maibigay. Wala naman tayong maibayad sa kanya. Kasi we are ordinary people. Humihingi tayo ng tulong, humihingi tayo ng justice. Hindi tayo pinapakinggan. Ibuti na lang si Senator Risa nakinig sa atin. No? So we're grateful for that. Ang laki ng ang laki ng expectation ko nung humingi ako ng tulong. Hindi lang kay Rafi, pati kay Erwin Tulfo, at saka yung isa pang Tulfo sa mga Tulfo brothers. Humingi ako ng tulong, you guys, before si Senator Risa nakinig sa atin, before ako humingi doon kay Senator Risa. Kaya nabuksan ito because we, at least they hear us, yung team ni Senator Risa. Pero kung wala si Senator Risa diyan sa Senado, wala, nakatago pa rin ito, secret pa rin ito ni Kibuloy, na mamamayagpag pa rin siya. At hindi lang siya, pati yung mga cronies niya. Maghari-harian pa rin sila. Kasi tingnan nyo naman, they think they are above the law. Up to this point, they are above the law. Yes, Tulfo, alam nyo, ako I try to connect with Tulfo. I think they are scared, kasi nasa Pilipinas sila at alam nila kung kung anong klaseng demonyo to si Mang Kanor. I've been asking help from Rafi Tulfo, but it seems like the Philippines media and mga tao na sana makatulong sa atin, they are bingi. They are deaf. They are too afraid. At sa tingin nyo, si Rafi Tulfo matapang? No. I try to send him messages. Pero wala, ignore tayo. So nakaka-bad trip talaga yung yung ginawa ni Robin, no, ni Robin Padilla, yung ating number 1 na senator diyan sa Pilipinas. Grabe, you can really see, no, kung saan ang kanyang loyalty. But I will explain to you guys why Robin Padilla is like that. Aside from he is supporting Kibuloy, one of the accused po, isa po sa sa wanted dito sa US, si Roses. Sandali ha, tingnan ko yung aking kodigo dito. Meron akong kodigo eh.
At isa sa mga isa sa wanted dito sa US na kasama ni Kibuloy, no? Isa sa coordinator ni Kibuloy na si Cokie Roses. Ang full name pala ni ni Cokie Roses is Maria Betena Padilla Roses. Magpinsan po sila ni Robin Padilla. So si Cokie Roses na nasa LA na siya yung pumalit kay Tessie Dandan noong si Ate Teng ay pinauwi ng Pilipinas. So si Cokie ay pinsan ni Robin Padilla. So kaya ganon ang pagtanggi ni Robin Padilla no sa warrant of arrest ni Kibuloy. Kasi nakita natin na winidraw ni JB Ejercito yung kanyang signature to prevent the arrest warrant of Kibuloy. So ngayon 4 na lang sila. Itong 4 na ito, sila yung ating mga mata pobre no na mga pinuno natin. Kasi mga mayayaman sila. Hindi nila inisip kung ano ang pinagdaanan ng mga biktima ni Kibuloy. Hindi nila inisip. Ito si Villar. Hindi naman natin masisisi kasi si Villar mayaman naman yan. So doon talaga siya papanig kung saan sila may kabaro nila. Ito pa yung sabi ni Villar sabi niya, kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. Nagtataka ako diyan sa case niya yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala diyan sa case na yan. So ibig bang sabihin, Senator, you're there for your friends? All the evidence has been presented to you. Pero papanig ka pa rin sa kaibigan mo. It's because it's your friend. Sana nung tumakbo ka, dineclare mo na yan that you are running for your friends so that you can protect your friends. Even though they commit criminal activities, you will still protect them because they are your friend. No, sana ginanon mo. You have to declare that. Kasi kami, mga taong bayan, meron kaming expectations, no, that you will stand up for justice. No, walang dapat walang bias. If you are a leader, you have to look for justice and stand up for justice. Hindi yung kaibigan. Kaya itong mga kriminal na ito, namamayagpag. Tingnan niyo si Kibuloy. Ilang taong namamayagpag. Ang daming mga biktima. Hindi niyo inisip ang mga pinagdaanan namin? Senador Villar, hindi niyo inisip? Hindi niyo inisip ang trauma that we undergo every day, lalong-lalo na sa mga na-rape ni Kibuloy, na mga bata pa. Ilang taon silang ginawang sex slave ni Kibuloy. Hindi nyo inisip yan, mga senators? Bakit? Kasi wala kaming value? We are nothing? Ganun ba? Mga mahirap lang kami? Pari-pariho lang itong mga to eh. Isa pa yan si Bongo, si Robin Padilla. Kahit man lang sa petsa ng pagtanggap niya ng papers, mali-mali pa. Kasi hindi nag-iisip. Kahanga-hanga talaga yung ginawa ni Senator Risa. Kahit mag-isa lang siya, she's still standing at pinaglalaban yung mga naaapi. Ganyan guys ang mga leader na kailangan natin. No, kasi mas marami sa mga Pilipino ang mga ordinary. Ilan lang yung mga elite diyan. Kaya sa Pilipinas kung sino yung mayaman, lalong yung mayaman. Kasi they can get away with everything. They can get away with illegalities, no? Kasi protektahan sila ng ng kabaro nila eh. Pero tayo, ng mga ordinary people, nagkamali lang tayo ng very minor, wala, diretso na ng kulungan o kaya pinapasalvage na. Wala nang diretso na. Below the ground na tayo. 6 feet below the ground. Kasi ordinary. Ang kasi diyan, ang
mindset nila kapag ka ikaw ay you are somebody, you are elite, no? Very important yung buhay mo. No, kasi kailangan kang lumago sa buhay, kailangan kang mag-enjoy. Samantala, yung mga ordinary people, they don't deserve to live life. No, they don't deserve to live longer. Kaya apakan na lang. Oh, 'di ba? Wow, grabe. Nakakaano, kaya guys, huwag tayong pumayag na ganito. We have the power within us, no? Yung power, kailangan natin tanggalin mula sa kanila. We have the voice, no? I really believe that the power is within us. Nasa mga tao. Wala sa kanila. Tayo ang naglagay sa kanila dyan para magtayo silang kapangyarihan daw. We put them there to execute the law. Para fair sa everybody. But then, ang ginawa nila, it's so unfair. It's so biased. Sa mga lang sila, sa mga may kapangyarihan. Grabe. Sino pa yung mga kasama nila na mga elite? Si Cynthia Villar. Si Grace po. Ang laki ng ng expectation ko before kay Grace po, no? Nung tumakbo siya as president, no, ang laki ng expectation ko sa kanya. I thought she's different. Pero hindi pa naman natin alam, no, kung ano yung standing niya. Hindi lang sila nagpapakita sa pagdinig. Hindi nila sinusuportahan o hindi man lang sila, parang wala silang pakialam. No, sa issue na ito, sa issue ni Kibuloy. Ang dami nila walang pakialam. Si Binay. Si Binay, di ba yung niya, Vice President yung tatay ni Nancy before, si Jojo Binay ba yun? I think I was still there in Manila at that time nung Vice President. Mga elite, no? They have the rights to due process. Ito naman si Meg Subiri, parang walang paninindigan. If you are a leader, you have to know what's right and you have to make a decision based on what's right. No, pero tingnan nyo. Hugas. Antayin na lang natin. Kasi merong ginagawa si Robin Padilla na sinusulot yung mga elites nating mga kasama para proteksyonan natin itong elite kasi kabaro natin to. Parang ganun, no? Grabe guys. Nakakasuka itong mga nangyayari ngayon diyan sa Senate. So it's so unfair, no? Makikita natin na itong mga to, walang malasakit talaga sa mga ordinary people. Walang malasakit, grabe. Tapos ito pa si Senator Lauren Ligarda. Nung I was one of her supporter, lalong-lalo na nung nasa pa siya, ABS-CBN na anchor, no? I really like her. Siya yung parang ginawa ko siyang idol. And when she ran for the office, no, we supported her. Pero yun pala, din pala siya, supporter ng elite. Kasi siya hindi nagpakita. Sana man lang isa sa kanila nagpakita para at least ba matanong nila kami na mga nag-testify. Matanong nila kami kung kung gaano katotoo itong mga pinagsasabi namin kaysa si Senator Risa lang ang nagtatanong, ang nag-investigate. We are willing to give any information they want from us. Pero walang isa sa kanila na dumating. Walang isa sa kanila na umattend. Maliban kay Senator Risa. So what if wala si Senator Risa dyan sa Senate? No? So itong issue na to ay nakabaon pa rin. Nakatago pa rin. Kasi walang isa sa mga leaders natin na tatayo para imbestigahan, para pakinggan ang ordinary people, para ipaglaban tayo. Walang nakikipaglaban sa mga babae at sa mga inaapi ng mga bata. Wala. So kung wala pala si si Senator Risa, talagang pa rin forever na na mamayagpag si Kibuloy diyan sa Pilipinas. Kasi
Yung mga yung mga leaders natin ay hawak niya sa leeg. No. Ganyan ang power ni Kibuloy pagdating sa manipulation, no? Kasi kahit mga elite, no, na sa tingin natin they have brain, pero napapasok pa rin ni Kibuloy. So ganun ang niya, ang power of manipulation ni Kibuloy kasi a little dose at a time ang ginagamit Oh, so hindi mo talaga namamalayan that you are already poison totally. O ganun ang style ni Kibuloy. So nakakadismaya itong mga nangyayari. Si Joel Villanueva. Akala natin kasi makadiyos to Oh. Kasi for me, if you are makadiyos, you are makatao. Pero nakita natin kahit siya hindi dumalo. So, guys, come on, what can we do now as people? Senator Risa needed our support, no? Kailangan nating suportahan. So we need to be more, we have to voice out. Kailangan maging maingay tayo na sa ganitong pagkakataon. Huwag na nating hayaan na apak-apakan tayo. It's because hindi tayo mga elite, mga ordinary people lang tayo. Tapos apak-apakan tayo sa mga may mga pera, may mga kapangyarihan na tayo naman, mga ordinary people, ang naglagay sa kanila diyan sa kapangyarihan nila. Oh, bakit hayaan nating apak-apakan tayo? Simple lang naman ang hinihingi natin, di ba? Simple lang, harapin kami. Yun lang. Gaano ba kahirap yun? Gaano ba kahirap harapin ang mga ordinary people? Oh, kung elite siya, kung elite si Kibuloy and he has power, ordinary lang kami. O gaano ba kahirap? Oh, harapin yung mga ordinary people. O ikaw ba para sa mga elite lang katulad nitong mga senator for the elite lang? So ngayon ang mangyayari? The next time na merong mga investigation na gagawin diyan sa ano ngayon ang mangyayari? No. So parang ginawa nilang katawa-tawa itong Senate natin. Nakakahiya. The Senate and the Congress supposed to be the balance ba? No, the check and balance. Ganun 'yun ang purpose Kasi when we have president na naman tayo, republic, no? Yung president natin, when they make decision, they have to go through the Senate and the Congress. Para magkaroon tayo ng check and balance. Pero anong nangyayari? Walang balance, walang check. Kasi kung lang nila, kung sino yung kumpare nila, kung sino yung mayaman, doon sila papabor. O di ba? Grabe. Nakakasuka. It's very disappointing. Very, very disappointing. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Tandaan natin itong mga to. Huwag na nating iboto to. Huwag na nating iboto ang mga ganitong quality. Pumili naman tayo ng mga leaders na may quality, no? Meron naman dyan na more qualified to be a leader. You don't have to be elite to be a leader. All you have is the heart for the people. Heart for justice. Yan lang. Kasi pagka pipili tayo ng mga elite, kasi marami din kasi sa mga Pilipino, mga kababayan natin, no, na tumatanggap ng lagay galing sa mga elite. Kaya tingnan nyo, tayo lang din ang pinaglalaruan ng mga ito. Kung ganyan, kaya baguhin natin ang ating mindset. Mindset natin, baguhin natin mga Pilipino, mga kababayan. Kasi kung ganun pa rin ang ating mindset, no, walang mangyayari. Kasi buboto pa rin natin yung may mga pera kasi sila yung magbibigay ng tawag nito, mga padulas-dulas during the election. Yan, that itself is corruption. Pag may mga politiko na nagbabayad sa mga botante, that's a good indication na yan. Corrupt yan. Hindi yan dapat paniwalaan. Hindi yan dapat ilagay sa posisyon. Kasi ang gagawin, nanakawin lang nila ang kaban ng bayan. Kaya sila nagbabayad.
ng mga votes. Oh, because they are corrupt. So sana makita natin 'yan, maintindihan natin. No? Na kapag yung mga politicians ay magbibigay ng pera para sa mga boto ninyo, tanggapin niyo yung pera pero wag niyong iboto. Oh. Bakit? Nandoon ba sila? Tinitignan ba nila ang bawat move nyo kung sino-sino binuboto nyo? Mag-isip naman tayo. Mag-isip tayo ng maayos. Kasi tayo lang din, mga ordinary people, ang kawawa. Kasi pagdating sa paglilitis, pag inabuso tayo, wala tayong magagawa. Pero tayo ang naglagay sa kanila dyan. Patuloy natin na manmanan itong mga nangyayari dyan sa Senate, no? Kung sino-sino sa kanila ang may puso dito sa mga senators natin na niluklok natin dyan sa kapangyarihan. Kasi as of now, nakikita natin na yung support nila, although hindi sila vocal pa, but you know, to me, action speaks louder than words eh. Pag hindi ka nagpakita sa sa pagdinig na ilang beses na wala ka, hindi ka absent ka always, that means na you don't care. You don't care. You don't care about the issue. You don't care about the witnesses or the victims, or you don't care at all, or you just don't wanna work. Yun lang ang natin, ang mga nakikita nating ang gulo, and they have reason why they're doing what they're doing, no?